Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1848-54. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa sandaling natapos magsalita ang malambot na boses, bago pa man tuluyang lumabas ang true origin sa katawan ni Jeffrey sa kanyang katawan, agad itong napatay. Bago tuluyang mawala ang tunay na pinagmulan sa kanyang katawan, bahagyang nakakakita ng maliwanag na buwan sa kanyang lalamunan. Habang lumalayo ang maliwanag na buwan na iyon, ang tunay na pinagmulan sa katawan ni Jeffrey ay ganap na napatay. Napakahina ng guardian ng Mystical Sky Mansion. Muling sabi ng malambing na boses bago naglaho. Kasabay nito, muling bumukas ang mga malalaking pinto sa Central Main Hall at binuksan din ang mga bintana sa paligid. Ang Central Main Hall ay muling naligo sa sikat ng araw. Habang ang sikat ng araw ay dumadaloy sa Main Hall sa pamamagitan ng bukas na pinto at mga bintana, makikita ang isang katawan na nakahandusay sa lupa. Ang bangkay ay kay Guardian Jeffrey ng Mystical Sky Mansion na isang powerhouse sa early exemplary saint stage. Sa kasalukuyan, siya ay nakahiga sa isang lusek ng dugo habang ang kanyang dugo ay patuloy na umaagos mula sa kanyang laslas na lalamunan. Bukod dito, bukod sa mahalagang sugat sa kanyang lalamunan, makikita rin ang isang maliit na pulang tuldok sa pagitan ng kanyang mga kilay. Isa itong patak ng dugo. Kung ang isang tao ay gumamit ng divine consciousness upang suriin ang lugar sa pagitan ng mga kilay ni Jeffrey, madidiscover ng isa ang isang butas na kasing laki ng isang pinang na butas mula sa pagitan ng kanyang mga kilay hanggang sa likod ng kanyang ulo. Swoosh! 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 3 black armored guards ang pumasok sa main hall sa bilis ng kidlat. Inalis ng isa sa kanila ang katawan ni Jeffrey, kinuha ng isa ang carpet na basang-basa ng dugo habang ang huling tao ay naglagay ng bagong carpet sa Central Main Hall. Nang mawala ang madugong amoy, muling nanumbalik ang katahimikan ng Central Main Hall. Parang hindi nangyari ang insidente kanina. Ang taong ito ay tila ang tagapangalaga ng Mystical Sky Mansion. Sinabi ng Black Armored Guard na kinuha ang katawan ni Jeffrey sa Black Armored Guard na kinuha ang carpet na basang-basa ng dugo. Mukhang Jeffrey ang pangalan niya. Tumango ang huli. Sinasabi na ang 2 guardian sa Mystical Sky Mansion ay nasa exemplary saint stage. Gayunpaman, ilang paghinga lang ang itinagal mula noong isinara ang Central Main Hall hanggang sa mabuksan itong muli para mamatay si Jeffrey. Batay sa mga sugat sa kanyang katawan, si Lord Heimdall ang dapat na kumilos. Sabi ng dating. Nang banggitin ang 3 salitang Heimdall, nanlaki ang kanyang mga mata. May bulong-bulungan na sa aming Azure Cloud Mansion, maliban kay Lord Mansion Master, kahit na sina Elder Rong, Elder Ku, at Lord Commander ay hindi pa nakita ni Lord Heimdall dati. Gaya ng inaasahan mula sa anino ni Lord Mansion Master, si Lord Heimdall ay talagang darating at umalis na parang anino. Dagdag pa ng huli. Sa mismong araw na iyon, naglabas ng anunsyo ang Azure Cloud Mansion. Ang tagapag-alaga na si Jeffrey ng Mystical Sky Mansion ay pinatay dahil sa pananakit sa Azure Cloud Mansion. Sa sandaling ilabas ang balitang ito, lumikha ito ng malaking kaguluhan. Siya ang guardian ng Mystical Sky Mansion kung tutuusin. Siya ay isang tao sa early exemplary saint stage. Ang balita ay nakarating kaagad sa Mystical Sky Mansion. Ang grupo ng Mystical Sky Mansions na matataas na opisyal, sa pangunguna ni Mansion Master Agustin ng Mystical Sky Mansion, ay muling nagtipon. Kakaiba, ang huling beses na nagtipon-tipon ang mga taong ito ay dahil sa pagkamatay ni Vice Mansion Master Delmar. Gayunpaman, ngayon, natipon sila para sa pagkamatay ni Guardian Jeffrey. Ang pagkamatay ng mag-ama ng Dalton clan ay nagdulot ng pagkabalisa sa Mystical Sky Mansion. Sigurado akong lahat kayo ay narinig na ang tungkol dito. Ang Guardian Dalton ay pinatay ng Azure Cloud Mansion dahil sa pagkakasala sa kanila. Nagsalita si Agustin sa malalim na boses na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Paanong hindi ito libingan? Si Jeffrey ay isa sa 2 dakilang tagapangalaga sa Mystical Sky Mansion at nasa exemplary saint stage. Isa siya sa mga haligi ng Mystical Sky Mansion. Gayunpaman, siya ay pinatay ngayon. Ito ay walang pinagkaiba sa pagwasak ng isa sa mga haliging sumusuporta sa Mystical Sky Mansion. Oo. Tumango ang lahat. May masasabi ba tungkol sa bagay na ito? Dagdag pa ni Agustin.
Isang Vice Mansion Master ng Mystical Sky Mansion ang nagsabi, sa tingin ko si Guardian Dalton ay hindi kailanman naging isang walang ingat na uri. Malamang na lumitaw ang isang uri ng hindi pagkakaunawaan. Sumasang-ayon ako. Maraming tao ang sumang-ayon sa kanyang pahayag. Tumingin si Agustin kay Gerald na nanatiling tahimik at nagtanong, Guardian Gerald, ano sa palagay mo? Hindi ako sumasang-ayon sa iba. Bukod dito, sa palagay ko ay hindi papatayin ng Azure Cloud Mansion si Guardian Gerald nang walang dahilan, sagot ni Gerald. Patuloy kong nararamdaman na may kahinala tungkol sa bagay na ito kaya plano kong personal na maglakbay upang malaman kung ano ang nangyari. Sabi ni Agustin habang kumikinang ang kanyang mga mata. Lord Mansion Master, hindi mo kaya. Mansion Master, hindi mo kaya. Nang marinig ang kanyang mga salita, maraming tao na naruroon sa eksena ang nataranta. Anong biro? Katanggap-tanggap pa rin na namatay si Guardian Dalton pagkatapos niyang pumasok sa Azure Cloud Mansion. Gayunpaman, kung ang kanilang Mansion Master ay pumunta sa Azure Cloud Mansion at sumunod sa mga yapak ni Guardian Dalton, ano ang mangyayari sa Mystical Sky Mansion? Ano ang dapat nilang gawin pagkatapos? Ang Mystical Sky Mansion na wala si Agustin ay parang tigre na walang pangil. Kung bumagsak ang Mystical Sky Mansion, lahat sila na umaasa kay Agustin ay maaapektuhan din. Dahil dito, handa silang pabayaan ang bagay na ito nang hindi nag-iimbestiga. Hindi nila nais na ipagsapalaran ni Agustin ang kanyang buhay. Si Agustin ay hindi lamang Mansion Master ng Mystical Sky Mansion, ngunit siya rin ang pinakamalakas na tao sa Mystical Sky Mansion. Huwag mong sabihin sa akin hayaan na lang natin ang bagay na ito. Kung malaman ng mga tagalabas na ang Mystical Sky Mansion ay hindi gumawa ng anumang aksyon sa bagay na ito, ano ang sasabihin nila tungkol sa atin? Sabi ni Agustin sa malalim na boses. Natahimik agad ang maraming tao. Mansion Master. Sa huli, si Gerald ang unang bumasag sa katahimikan. Sabi niya, hayaan mo na lang ako. Kung babalik ako ng ligtas pagkatapos pumunta sa Azure Cloud Mansion, nangangahulugan ito na hindi sinasadya ng Azure Cloud Mansion ang Mystical Sky Mansion. Kung hindi ako babalik, ibig sabihin, sinasadya ng Azure Cloud Mansion ang pakikipaglaban sa ating Mystical Sky Mansion. Namumukod tangi si Gerald sa kritikal na sandaling ito. Sa bandang huli, matapos madiskubre ng grupo ng mga matataas na opisyal ng Mystical Sky Mansion, maaari lamang baliwalain ni Agustin ang ideya ng personal na paglalakbay sa Azure Cloud Mansion. Kaya lang niyang palayain si Guardian Gerald. Kinailangan lamang ni Gerald ng 10 araw upang pumunta sa Azure Cloud Mansion bago siya bumalik. Pagbalik niya, muling nagtipon ng grupo ng mga matataas na opisyal, kabilang ang Mansion Master ng Mystical Sky Mansion na si Agustin. Mansion Master, pagdating ko sa Azure Cloud Mansion, nanatili akong magalang at gayon din ang mga tao mula sa Azure Cloud Mansion. Sinabi pa sa akin ni Mansion Master Raymond ng Azure Cloud Mansion na personal niyang bibisitahin ang Mystical Sky Mansion namin bilang bisita kung may oras siya. Sinabi rin niya na kung magpasya kang bumisita sa Azure Cloud Mansion, tiyak na malugod kang tatanggapin ni Agustin, Gerald sa harap. Nagyayelong ekspresyon ni Agustin ay agad na natunaw ng kaunti. Matagal ko nang narinig na kahit na mabilis na umakyat sa tuktok ang Azure Cloud Mansion, ang mga tao doon ay hindi nagmamayabang at hindi rin nila ginagamit ang kanilang kapangyarihan para i-bully ang iba tulad ng mga taong iyon mula sa Mountain Shade Black Market. Kung iisipin, malamang dahil ito sa magiliw na personalidad ng Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Mula sa inilarawan ni Guardian Gerald, ang Mansion Master Darfield ay hindi mukhang isang hindi makatwirang tao. Bagamat sinaktan ni Guardian Dalton ang Azure Cloud Mansion, hindi niya nailabas ang kanyang galit kay Guardian Gerald at sa Mystical Sky Mansion. Sa aking palagay, si Guardian Dalton ay malamang na naging bastos at nakasakit sa Azure Cloud Mansion dati. Sa palagay ko hindi rin ito simpleng pagkakasala. Ang grupo ng mga matataas na opisyal ng Mystical Sky Mansion ay nag-usap sa kanilang mga sarili. Sa paghusga sa kanilang mga salita, lahat ay pumanig sa Azure Cloud Mansion, at walang sino man ang tumayo para kay Jeffrey. Guardian Gerald, nagtanong ka ba tungkol sa bagay ni Guardian Dalton? Tanong ni Agustin habang nakatingin kay Gerald. Oo. Tumanggaw si Gerald. Tinanong ko na si Mansion Master Darfield tungkol dito.
Ayon sa kanya, pumasok si Guardian Dalton sa Crouching Dragon Lake, na naglalayong tanungin ang mga Black Armored Guard na nagpapatrolya sa paligid ng Crouching Dragon Lake kung nakita ba nila si Delmar. Gayunpaman, sumagot ang mga Black Armored Guard na dumating lang sila sa shift at iminungkahi niya na hintayin niya ang Black Armored Guards na naka-duty para sa Black Armored Guards na naka-duty sa mga oras na iyon. Ang mga armored guard na naka-duty sa oras na iyon, sinabi nila sa kanya na kailangan niyang maghintay hanggang matapos ang kanilang mga shift bago siya matulungan sa kasamaang palad. Si Guardian Dalton ay tumanggi na makinig at makapangyarihang gumawa ng kanyang pagkilos sa pamamagitan ng pagpatay sa kabilang partido dahil sa tingin niya ay may 10 Black Armored Guards sa koponan ng Black Armored Guards na pinatay ng mga guard na ito dahilan, ang mga powerhouse ng Azure Cloud Mansion ay sumalakay at napatay si Guardian Dalton. Hindi man lang kumurap si Gerald habang nagsisinungaling siya sa pamamagitan ng kanyang mga ngipin. Bagamat nagsisinungaling siya, hindi siya nakonsensya. Sobra na yan. Talagang lumampas sa linya si Guardian Dalton. Tama. Papatayin ba siya ng Azure Cloud Mansion kung hindi siya kumilos ng ganoon? Ang mga aksyon ni Jeffrey ay pumukaw ng galit mula sa matataas na opisyal ng Mystical Sky Mansion. Bagamat nanatiling tahimik si Mansion Master Agustin, nakakunot ang noo niya. Pakiramdam niya ay napahiya ni Jeffrey ang Mystical Sky Mansion. Mula sa simula hanggang sa huli, walang sino man ang naghinala sa mga salita ni Gerald. Hindi kailanman mangyayari sa kanila, kahit na sa kanilang pinakamaligaw na panaginip, na si Gerald ay nagsisinungaling sa huling bahagi ng kanyang kwento. Naturally, ang unang kalahati ng kwento ay totoo. Nakapunta na nga siya sa Azure Cloud Mansion at malugod na tinanggap ng mga ito. Maging si Mansion Master Raymond ng Azure Cloud Mansion ay personal na sinamahan siya. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit siya binati ng mainit ay hindi dahil sa kanyang katayuan bilang tagapangalaga ng Mystical Sky Mansion ngunit dahil sa kanyang pagiging ama ni Gory. Dahil din ito sa pangangalaga na ibinigay niya kay Alvin noong nakaraan. Kaya lang, nalutas na ang pagkamatay ni Jeffrey. Hindi na nag-abalang imbestigahan ito ng Mystical Sky Mansion. Dahil sa kadahilan ng magkasunod na namatay sina Jeffrey at Delmar, ang dalawang haligi ng Dalton Clan, ang Dalton Clan ay nagsimulang bumaba. Sa huli, umalis ang mga miyembro sa clan at bumalik sa pagiging ordinaryong alagad ng Mystical Sky Mansion. Sa tirahan ni Mansion Master Raymond sa Azure Cloud Mansion. Wala itong laman sa loob ng isang malawak ngunit tahimik na silid. Isang maliit na pagoda na kasing laki ng isang maliit na alikabok ang nakatago sa isang maliit na sulok sa likod ng kama. Walang makakapansin nito, at walang makakaalam na may ibang mundo doon. Nagtagumpay ako sa pagbabago ng pangalawang anyo. Ang tunog ng tawa ay umalangaw-ngaw sa ikatlong antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Matagumpay na naibalik ni Alvin ang kanyang Golden Crow's Wing sa pangalawang anyo pagkatapos ng maraming araw ng pagsusumikap. Sa wakas ay makakagawa na ako ng tagumpay sa aking cultivation base. Matapos gawing pangalawang anyo ang Golden Crow's Wings, hindi na kailangan ni Alvin na sugpuin ang kanyang cultivation base. Maaari siyang direktang makapasok sa Early Eminent Saint Stage. Pagkatapos ng isa pang 3 araw at 3 gabi, sa wakas ay nagawa na ni Alvin ang maaari niyang gawin noon pa man. Ang maagang Eminent Saint Stage. Nang maramdaman ni Alvin ang pagbabago ng kalidad ng Sun True Origin sa kanyang katawan, nakaramdam siya ng saya. Mula ngayon, magagamit ko na ang Golden Crow's Wings at maunawaan at malinang ang Elementary Devouring Tactic. 1849. Dahil sa kung gaano pambihira ang Sun True Origin, kahit na ang kasalukuyang cultivation base ni Alvin ay nasa Early Eminent Saint Stage lamang, ang kanyang lakas ay maihahambing sa isang Early Divine Saint Stage powerhouse. Bukod doon, dahil ang Sun True Origin sa kanyang katawan ay kapantay ng lakas ng isang Divine Saint Stage powerhouse, magagamit na niya ang Divine Abilities kahit na nasa Eminent Saint Stage lang siya. Golden Crow's Wings. Si Alvin ay sumigaw sa loob habang ang isang pares ng malaking ginintoang pakpak ay lumitaw sa kanyang likod. Ang mga pakpak ay ganap na nabuo ng Sun True Origin. Mula sa malayo, ang mga pakpak ay tila dalawang nakakasilaw na araw na nakabitin sa likuran niya. Ayon kay Elder Hal, hanggat nakapasok ako sa Early Eminent Saint Stage, ang bilis ko ay magiging katumbas ng mga nasa Mastery Divine Saint Stage kapag ginamit ko ang pangalawang anyo ng Golden Crow's Wings. Hayaan akong subukan ito. Sa sandaling naisip ito ni Alvin, agad niyang pinaandar ang Golden Crow's Wings sa kanyang likod.
Biglang gumalaw ang Golden Crow's wings bago ito nag-transform sa dalawang guhit ng gintong liwanag na pumailan lang sa kalangitan. Sa susunod na sandali, si Alvin ay lumipad na sa malayo. Lumipad na siya hanggang sa gilid ng ikatlong antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda bago siya huminto. Ang bilis! Kanina, walang oras si Alvin para mapagtanto kung ano ang nangyayari nang matuklasan niyang lumitaw na siya sa gilid ng ikatlong antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Sa katunayan, ang kanyang bilis ay katumbas lamang ng isang martial cultivator sa tuktok ng Eminent Saint Stage. Sa karamihan, ito ay bahagyang mas mabilis kaysa sa dati. Gayunpaman, sa pangalawang anyo ng Golden Crow's wings, ang kanyang bilis ay katumbas ng isang Mastery Divine Saint Stage powerhouse. Natural na hindi niya namalayan ang mga nangyayari kanina dahil masyadong malaki ang pagkakaiba ng bilis noon at ngayon. Napakalaki ng pagkakaiba kaya nahirapan siyang masanay. Siya ay katulad ng isang bagong panganak na biglang naging matanda. Natural, mahihirapan siyang umangkop sa maikling panahon. Ito ba ang bilis ng isang Mastery Divine Saint Stage powerhouse? Si Alvin ay nagpatuloy sa pag-flap ng Golden Crow's wings at nagpalipat-lipat sa ikatlong antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Sa isang kisap lang ng mata, nakaikot na siya sa ikatlong antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda ng ilang beses. Nang lumipad siya sa paligid, lumitaw ang mga bagyo sa kanyang gising. Samantala, ang katawan ni Alvin ay itinago ng mga bagyo. Ang bilis. Ito ay masyadong mabilis. Di ba medyo nakakabaliw ang bilis nito? Nang maranasan ni Alvin ang bilis na ipinagkaloob sa kanya ng Golden Crow's wings, nakaramdam siya ng pananabik ng mahabang panahon bago niya tuluyang kinalma ang sarili. Whoosh! Matapos huminto ang kanyang figure, binawi niya ang Golden Crow's wings. Gayunpaman, ang mga bagyo ay nasa paligid pa rin. Nabuo ang mga bagyo ng i-flap ni Alvin ang kanyang mga pakpak kanina. Ngayong hindi na siya lumilipad, walang lakas para panggatong, unti-unti na rin itong nawala. Naka-cross-legged si Alvin sa hangin habang maraming impormasyon ang lumitaw sa kanyang isipan. Ang impormasyon ay tungkol sa Divine Ability, ang Elementary Devouring Tactic. Sa sandaling ito, nakapikit ang mga mata ni Alvin. Tila nakakamit niya ang mental composure, ngunit ang totoo ay naiintindihan niya ang Elementary Devouring Tactic. Tila siya ay lumiko sa isang estatwa na nakaupo na naka-cross-legged habang inilulubog niya ang kanyang puso at isipan sa pag-unawa dito. Wala man lang gumagalaw at ingay mula sa kanya. Tahimik na lumipas ang oras. Lumipas ang isang araw. Lumipas ang 2 araw. Lumipas ang 3 araw. Humigit kumulang 5 buwan na ang lumipas ng si Alvin na nakaupo nang hindi gumagalaw sa wakas ay nagpakita ng mga senyales ng paggalaw. Kung may katabi si Alvin, kung pag-aaralan nila siyang mabuti, matutuklasan nilang ang Heaven and Earth Spirit Energy sa loob ng isang metrong radius mula sa kanya ay sumusugod sa kanya sa napakabilis na bilis, na pumapasok sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, ang lahat ng Heaven and Earth Spirit Energy sa loob ng isang metrong radius ay tuluyan na niyang nilalamon. Sa maikling panahon, walang Heaven and Earth Spirit Energy sa loob ng isang metrong radius sa paligid niya. Hanggang sa pumasok ang Heaven and Earth Spirit Energy mula sa labas ay bumalik ang paligid sa orihinal nitong estado. Ang sarap sa pakiramdam. Ito ba ang Elementary Devouring Tactic? Kasabay nito, binuksan ni Alvin ang kanyang mga mata na nakapikit sa loob ng 5 buwan. Napuno ng excitement ang kanyang mukha habang kumikinang ang kanyang mga mata. Sa loob lamang ng 5 buwan, ang aking Elementary Devouring Tactic ay maaaring ituring na nasa rudiment stage. Ang Elementary Devouring Tactic ay nababagay sa akin. Pinuri ni Alvin ang kanyang sarili nang maabot niya ang dulo ng kanyang pangungusap. Inabot siya ng 5 buwan upang maunawaan ang Elementary Devouring Tactic. Maraming tao ang magugulat na malaman na naunawaan niya ang isang mataas na antas ng Divine Ability sa loob lamang ng 5 buwan. Bukod dito, ang Elementary Devouring Tactic na naintindihan ni Alvin ay hindi isang ordinaryong mataas na grado na Divine Ability. Kung kumalat ang balita tungkol dito, ang pangalan ni Alvin ay tiyak na magiging pangalan muli. Ang 5 buwan sa ikatlong antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda ay nangangahulugan na 1 buwan na lang ang lumipas sa labas ng mundo. Kasama ang oras na ginugol ko upang linangin ang Golden Crow's wings, may 8 buwan pa sa labas ng mundo bago ko kailangang tuparin ang 5 taong kasunduan.
Sa sandaling naisip ito ni Alvin, naramdaman niya ang parehong panggigipit mula sa bago niya dinaanan. Bagamat naintindihan niya ang divine ability, ang elementary devouring tactic, maaari lamang niyang makuha ang heaven and earth spirit energy sa loob ng 1 metrong radius. Hindi ito masyadong makakatulong sa kanya. Ang pangunahing punto ng elementary devouring tactic ay ang sumipsip ng enerhiya sa malawak na paligid, na nagpapahintulot sa kanyang lakas na tumaas sa pinakamataas na yugto na posible sa pinakamaikling panahon. Ang dami ng enerhiyang na-absorb niya ay direktang nauugnay sa kung gaano kalaki ang kanyang lakas. Halimbawa, ang matandang nakatagpo niya sa huling pagsubok para sa Divine Ability Relic kung saan nakuha niya ang elementary devouring tactic. Kaya niyang i-absorb ang enerhiya mula sa malawak na paligid hanggang sa maabot nito ang limitasyon kung saan kakayanin ng kanyang katawan. Sa cultivation base sa early refined saint stage, nagawang pakilyusan ng matanda ang lakas ng isang powerhouse sa tuktok ng refined saint stage sa maikling panahon gamit ang elementary devouring tactic. Ito ang tunay na kapangyarihan ng elementary devouring tactic. Sa kasalukuyan, si Alvin ay malayo pa sa pag-abot sa yugtong iyon. Ang paggamit ng elementary devouring tactic upang sumipsip ng enerhiya sa aking paligid ay magpapabigat sa aking katawan. Gayunpaman, ang aking katawan ay mas malakas kaysa sa isang 6-clawed divine dragon sa parehong yugto, kasama ang 79 na saint veins sa aking katawan. Ang pasanin na aking kakayanin ay tiyak na higit pa sa kung ano ang maaaring dalhin ng matanda kung ang aming mga base ng paglilinang ay nasa parehong yugto. Sa kasalukuyan, pamilyar na pamilyar si Alvin sa mga pangunahing kaalaman ng elementary devouring tactic. Ang kailangan lang niyang gawin ay higit na unawain at linangin ito. Kung ang katawan ng matandang iyon ay katulad ng katawan ko noong ginamit niya ang elementary devouring tactic na may cultivation base sa early refined saint stage noong mga oras na iyon, mas marami pa sana siyang na-absorb na enerhiya. Sa katawan na tulad ko, ang lakas niya ay nasa eminent saint stage noong ginamit niya ang elementary devouring tactic na may stage early cultivation base sa stage early cultivation base. Si Alvin na naunawaan na ang elementary devouring tactic ay hindi nag-alinlangan dito. Dahil mas magaling ang taglay niyang talento kaysa sa iba, natural lang na kapag ginamit niya ang elementary devouring tactic ay mas magagamit niya ito kumpara sa iba. Hindi lahat ay may napakalakas na katawan tulad niya. Kailangan kong umalis ng ilang araw ng mas maaga bago matapos ang 8 buwan. Sa madaling salita, magagawa kong manatili sa ikatlong antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda para sa isa pang 3 taon. Makakalusot kaya siya sa Intermediate Eminent Saint Stage sa loob ng 3 taon? Walang ideya si Alvin. Gayunpaman, alam niyang kailangan niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya. Bagamat naintindihan niya ang elementary devouring tactic, ito ay nasa rudiment stage lamang. Malayo pa ang kanyang paraan para maging kapaki-pakinabang ito sa mga laban. Gaano man ito kahirap sa loob ng 3 taon na ito, hindi siya magpapabaya at magtrabaho ng husto hanggat maaari. Bukod doon, hindi niya nakalimutan ang Supreme Sword Dao Mental Cultivation Method, ang Sovereign Heart Sword. Kung matagumpay niyang mauunawaan ang lalim ng ikatlong yugto sa darating na 3 taon, tataas din ang kanyang lakas. Kung may mas maraming oras, susubukan kong intindihin ang divine ability, ang otherworldly celestial din. Ang otherworldly celestial ay isang high-grade sword type divine ability. Kung ipares ko ito sa Sovereign Heart Sword, tiyak na lalakas ako dahil pareho silang mga sword technique, naisip ni Alvin sa sarili. Dahil dito, naging abala siya sa 3 taon na ito. Hindi man lang siya umalis sa 7 Treasures Exquisite Pagoda. Ang 3 taon sa loob ng ikatlong antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda ay katumbas ng 7 buwan sa labas ng mundo. Bagamat 3 taon na ang lumipas, sa pananaw ng ibang tao, si Alvin ay nasa closed-door cultivation lamang ng wala pang 1 taon. Dahil sa maikling oras sa labas kaya maraming tao na nagmamalasakit kay Alvin ang nababalisa para sa kanya. Mabuti pa si Raymond. Pagkatapos ng lahat, ang matandang propeta ang humiling sa kanya na gawin ang 5 taong kasunduan. Sa kanyang pagtitiwala sa matandang propeta at sa tiwala na ipinakita ng kanyang anak, pinili niyang maniwala na ang kanyang anak ay kayang talunin si Diego. Natural, medyo nag-aalala pa rin siya. Si Gory na lumalaban sa Azure Cloud Platforms ay hindi maiwasang isipin si Alvin at pawis na pawis sa ngalan niya kapag may libreng oras siya.
Hindi niya akalain na matatalo ni Alvin si Diego makalipas ang 8 buwan. Dahil sa kanyang mga pag-aalala at intensyon na tulungan si Alvin, kasama ang katotohanang pakiramdam niya na siya ay masyadong mahina, ang kanyang cultivation base ay gumawa ng isang malaking hakbang ng pag-unlad dahil sa stress. Kahit siya ay hindi niya akalain na mangyayari ito. Ang pressure ay maaari ring mag-udyok sa isang tao. Ang pangungusap na ito ay perpektong inilarawan si Gory sa panahong ito. Bukod kay Gory, mayroon ding ibang mga tao na nag-aalala kay Alvin. Halimbawa, sina Rosa at Megan. Bagamat hindi binanggit ni Raymond at Alvin ang bagay na ito sa kanila, ang balita tungkol sa 5 taong kasunduan na ginawa ni Raymond ay ikinalat ng Dragon habang papalapit ang panahon. Naturally, hindi masyadong kumalat ang balita tungkol dito. Gayunpaman, bilang asawa ng Mansion Master ng Azure Cloud Mansion, si Rosa, ay natural na nakatanggap ng balita tungkol dito. Lalaban si Alvin kay Diego, ang 5-clawed Golden Dragon mula sa Dragon Clan, sa loob ng 8 buwan para sa pagkakataong makapasok sa Saint Land ng Dragon Clan, ang Dragon Cleansing Pool. 5 taong kasunduan. Si Brother Raymond ang personal na nakipagkasundo sa Dragon Clan. Agad na pumunta sina Rosa at Megan at hinanap si Raymond nang malaman niya ang tungkol sa lakas ni Diego. Brother Raymond, bakit mo gagawin ang 5 taon na kasunduan sa ngalan ni Alvin? Si Diego ay nasa tuktok na ng Divine Saint Stage noong mga oras na iyon. Siguradong nakalusot na siya sa Exemplary Saint Stage. Ang paghiling kay Alvin na makipagkompetensya para sa pagkakataong makapasok sa Dragon Cleansing Pool ay katulad ng paghiling sa kanya na mamatay. Tanong ni Rosa nang makita si Raymond. Baka sa mga mata niya ang galit, at may gulat na ekspresyon sa mukha niya. 1850. Bagamat nanatiling tahimik si Megan, matamang nakatitig siya kay Raymond. Malinaw na gusto niyang malaman kung ano ang magiging sagot ni Raymond sa tanong ni Rosa. Nasaksihan niya ang lakas ni Diego dati. Noong panahong iyon, nag-iisang winasak ni Diego ang Alvin sect. Maraming tao ang namatay dahil sa kanya sa Half Moon Island. Hanggang ngayon, nananatili pa rin ang takot sa kanyang puso nang maalala ang pangyayaring iyon. Rosa, si Senior Propeta ang nag-ayos ng 5 taon na kasunduan. Kaya hindi mo na kailangang mag-alala masyado tungkol dito. Walang mangyayari kay Alvin, sabi ni Raymond kay Rosa, bukod dito pagdating ng panahon, ako ay nasa tabi ni Alvin. Ipinapangako ko sa iyo kung nasa panganib si Alvin, agad ko siyang ililigtas. Matagal nang pinaghandaan ito ni Raymond kaya medyo sanay siya sa pakikitungo kay Rosa. Matandang propeta. Nang marinig ang kanyang mga salita, kumirot ang puso ni Rosa. Natural, kilala niya ang matandang propeta na kasasabi lang ng kanyang asawa. Siya ay sikat sa parehong upper at lower province ng Dao Marshall Saint Land. Si Rosa ay nagsimulang bahagyang mag-relax nang maisip niya ang tungkol sa matandang propeta at sa pangako ng kanyang asawa. Sigurado ka bang walang mangyayari sa kanya? Natural, nag-aalala pa rin siya kahit medyo naka-relax na siya. Huwag kang mag-alala. Tumango si Raymond. Sabay tingin kay Megan. Megan, huwag kang mag-alala. Anak ko si Alvin. Hindi ko hahayaang saktan siya ng sinuman. Napakahalaga para kay Alvin ang pagkakataong makapasok sa Saint Land ng Dragon Clan, ang Dragon Cleansing Pool. Gusto niya rin itong ipaglaban. Matagal nang nanatili si Megan sa Azure Cloud Mansion at nalaman niya ang tungkol sa matandang propeta mula kay Rosa. Nang banggitin ni Raymond ang matandang propeta, ang kanyang puso ay bahagyang nakaramdam ng kagaanan tulad ni Rosa. Tumango siya nang marinig niya ang mga salita ni Raymond. Susuportahan niya ang kanyang lalaki ng walang kondisyon dahil ito ang desisyon nito. Mabuti sana kung hindi siya nasaktan. Gayunpaman, kung may nangyari sa kanya, hindi siya magpapatuloy na mabuhay ng mag-isa. Mabubuhay siya o mamamatay kasama niya. Ito ang pagmamahal ni Megan kay Alvin. Tulad ng isang gamo-gamo na hindi maaaring hindi maakit sa apoy, siya ay sisingilan sa apoy para sa kanya. Bagamat tila isang maliit na kilos, ito ay isang kilos na nangangailangan ng lakas ng loob. Natural, hindi alam ni Alvin kung ano ang nangyayari. Sa kasalukuyan, nagsusumikap siya sa Seven Treasures Exquisite Pagoda.
Sa headquarter ng Mountain Shade Black Market, natanggap din ni Leader Dugo ang balita tungkol sa 5 taong kasunduan sa pagitan ni Raymond at ng Dragon Clan. Bukod doon, nalaman din niyang magaganap ito sa loob ng ilang buwan. Hindi ba nawala ang anak ni Raymond? Magpapakita pa kaya siya para sa 5 taong kasunduan na ito? Nag-aalinlangan si Dugo tungkol sa bagay na ito. Noong panahong iyon, nang kumalat ang balita tungkol kay Alvin, ang anak ni Raymond, na nagtataglay ng Devil Seal tablet, inutusan niya ang kanyang mga nasasakupan na hanapin si Alvin ng buong lakas. Bagamat nakakuha siya ng ilang mga pahiwatig, sa huli, nagawa pa rin ni Alvin na makatakas. Simula noon, ang Mountain Shade Black Market ay hindi tumigil sa paghahanap kay Alvin, ngunit lahat ng ito ay walang kabuluhan kahit na pagkatapos ng maraming taon. Higit pa rito, nagpadala si Dugo ng maraming may kakayahan na mga subordinate na ilalagay sa paligid ng ari-arian ng Azure Cloud Mansion. Ang kanilang misyon ay pigilan si Alvin na bumalik sa Azure Cloud Mansion. Sa kasamaang palad, ilang taon na ang lumipas, ngunit hindi pa rin bumabalik si Alvin sa Azure Cloud Mansion. Para siyang nawala sa hangin. Hindi bababasa, sa mga mata ng mga powerhouse mula sa Mountain Shade Black Market, si Alvin ay nakarating pa sa Azure Cloud Mansion. Hindi nila alam na si Alvin ay hindi lamang bumalik sa Azure Cloud Mansion, ngunit sinubukan pa niya ng buong lakas na lumakas bilang paghahanda upang pumunta sa pugad ng Dragon Clan at tuparin ang 5 taong kasunduan sa loob ng ilang buwan. Pabayaan na lang ang mga subordinate mula sa Mountain Shade Black Marker, hindi man lang sumagi sa isip ni Leader Dugo ng Mountain Shade Black Market na alam ni Alvin ang isang lihim na taktika sa pagbabalat kayo na hindi matukoy ng Divine Consciousness. Dahil sa disguising na taktika na ito, nakabalik si Alvin sa Azure Cloud Mansion nang ligtas na hindi na-detect ng mga powerhouse ng Mountain Shade Black Market. Kung hindi, siya ay nahuli at dinala sa Mountain Shade Black Market matagal na ang nakalipas kung hindi nila siya pinatay. Ang Deputy Leader Baltazar ng Mountain Shade Black Market na nakatayo sa ibaba sa kanan ni Dugo ay nagsabi, "Lord Leader, bakit hindi tayo pumunta doon at alamin kung lilito si Alvin?" Magalang ang kanyang mga salita. Hindi siya naglakas loob na maliitin ang kanyang pinuno na mas bata sa kanya. Gustuhin man niyang maliitin siya, hindi niya taglay ang ganoong kakayahan. Kahit na ang kanyang pinuno ay mas bata kung ihahambing, ang kanyang lakas ay hindi maihahambing sa kanya. Sa kanyang opinyon, sa kasalukuyan, sa lower province ng Dao Marshall Saintland, kabilang sa mga nasa parehong edad, tanging ang Mansion Master na iyon mula sa Azure Cloud Mansion ang katapat ng kanilang Mountain Shade Black Market's leader. Para sa iba pang sumisikat na bods, tanging si Alvin mula sa Mystical Sky Mansion ang maaaring mabanggit sa parehong hininga kasama ang kanilang pinuno. Tama ka. Dapat tayong pumunta sa pugad ng Dragon Clan at tingnan. Tumanggaw si Dugo. Pinaikit niya ang kanyang mga mata habang bumubulong sa kanyang sarili sa kanyang malalim na boses, "Raymond, sana ay magpakita ang iyong anak. Gusto ko talagang makita kung may isang taong kasing lakas ng loob mo na may anak na magugulat sa akin." Ayon kay Diego mula sa angkan ng Dragon, ang iyong anak ay hindi pa nakapasok sa Pristine Saint Stage 4 na taon na ang nakakaraan. Sa Dao Marshall Saintland, ang pinuno ng Mountain Shade Black Market ay isang napakalaking henyo na lilito lamang minsan sa 100 taon sa lower province. Si Dugo ay palaging nag-iisa at nakaramdam ng kalungkutan sa lower province ng Dao Marshall Saintland. Nang bumangon ang Azure Cloud Mansion at lumitaw si Raymond, nagsimulang muling magkaroon ng kulay ang kanyang buhay. Kahit na si Raymond ay kanyang karibal, siya at si Raymond ay iginagalang din ang isa't isa. Hindi bababasa, ito ang kaso sa kanyang bahagi. Dahil dito, nang malaman niyang anak ni Raymond si Alvin na kilala sa lower province na nagtataglay ng Devil Seal tablet, hindi niya ipinakalat ang balitang ito. Bagamat alam niyang si Raymond at ang Azure Cloud Mansion ay tatamaan ng mga kalamidad kapag kumalat ang balita tungkol dito, hindi niya ginawa iyon. Ang Devil Seal tablet ay higit pa sa sapat upang maakit ang atensyon ng mga powerhouse mula sa upper at lower province. Mas pinili ni Dugo na umasa sa sarili niyang lakas at sa lakas ng Mountain Shade Black Market para talunin si Raymond o ang Azure Cloud Mansion. Pakiramdam niya ay nasa ilalim niya ang paggamit ng ganoong paraan para harapin si Raymond. Dugo sa timog, Raymond sa hilaga, nangingibabaw sa buong lower province.
Raymond, ikaw at ako ay kailangan na lumaban sa huli para makita kung sino ang nakatataas. Sana dumating yung araw na yon, pero at the same time, ayoko nang dumating. Hindi na ba ako magiging lonely ulit kung talunin kita at sirain ang Azure Cloud Mansion? Naisip ni Dugo sa kanyang sarili, Raymond, sana ay lumaban ka ng husto at huwag mong hayaang malampasan kita ng masyadong mabilis. At least, huwag mo akong lampasan bago ako umalis sa Lower Province para sa Upper Province. Hindi na ako masasanay sa kawalan mo. Sa Lower Province ng Dao Marshall Saint Land. Sa lumang address ng 7 Absolute Sect. Isang malamig na ihip ng hangin ang dumaan habang ang isang matandang lalaki ay nagpusade sa hangin habang ang mga kamay ay nakaakbay sa likod niya. Tiningnan niya ang mga guho sa ibaba ng kanyang mga paa at bumulong sa sarili, sa oras na iyon, sinong mag-aakalang mahuhulog sa ganoong kalagayan ang 7 Absolute Sect na nang ibabaw sa mahabang panahon. Kung narito si Raymond, makikilala niya sa isang sulyap lang na ang matanda ay walang iba kundi ang malihim at misteryosong matandang propeta. Ang 7 Absolute Sect ay pinaghiwalay sa 7 Absolute. Ang matandang propeta ang kasalukuyang kahalili ng pangalawang ganap, ang Propeta Progeny. Siya ay kasalukuyang acting sect leader para sa 7 Absolute Sect. Isa rin siya sa 3 dakilang sekta sa Upper Province na gustong patayin kahit sa panaginip nila. Dahil sa Sword Saint Bert Inc., ang 7 Absolute Sect ay minsang nasakop ang buong Dao Marshall Saint Land sa isang panahon. Sa panahong iyon, ang Dao Marshall Saint Land ay hindi pa nahahati sa dalawa. Walang Upper Province o Lower Province. Kung may magtanong kung gaano kalakas ang 7 Absolute Sect noong panahong iyon, ang sagot ay napakalakas ng 7 Absolute Sect na kahit ang 3 dakilang puwersa ay napilitang magsanib puwersa sa unang pagkakataon. Kahit noon pa man, nakayanan lang nila at nakaligtas sa pag-atake ng 7 Absolute Sect. Kung hindi, ang 3 dakilang sekta ay hindi sana umiiral sa Dao Marshall Saint Land ngayon. Sa panahong iyon, kung may magtanong kung aling sekta ang nasa itaas, lahat ay magsisisigaw na iyon ay ang 7 Absolute Sect. Sa panahong iyon, kung may magtanong kung sino ang pinakamalakas na tao, ituturo ng lahat si Sword Saint Bert Inc. Sa panahong iyon, ang 7 Absolute Sect ay kasing kahulugan ng pangalan ni Sword Saint Bert Inc. Hindi kailangan ni Sword Saint Bert Inc. ang 7 Absolute Sect. Gamit lamang ang isang espada, naglakbay siya sa Dao Marshall Saint Land ng mag-isa at kilala sa pagiging hindi magagapi. Sa panahong iyon, ang 3 dakilang sekta sa Dao Marshall Saint Land noong nakaraan ay kailangang magsama-sama para lamang mabuhay. Ang panahong iyon ay kabilang sa Sword Saint Bert Inc. at sa 7 Absolute Sect. Hanggang sa nalampasan ni Sword Saint Bert Inc. at nakapasok sa Devata Realm na sa wakas ay natapos ang panahon. Ang pagdanak ng dugo ay nakatakdang sumunod nang matapos ang isang panahon. Ang 3 dakilang sekta na laging nagsusupol sa nakaraan, nagsasama-sama at nagtitiis sa kahirapan upang mabuhay, ay gumanti ng buong galit sa sandaling magkaroon sila ng pagkakataon na gawin ito. Bagamat ang 7 Absolute Sect na nahuling hindi nakahanda ay napuno ng mga mahuhusay na tao, mahirap pa rin itong tiisin ang buong galit ng 3 dakilang sekta. Pagkatapos nitong mahawakan ang posisyon nito sa loob ng 3 buwan, sa wakas ay nalipol ito. Sa kabutihang palad, sa kabila ng paglipol ng 7 Absolute Sect, ang pamana ay hindi namatay. Sa halip na maghanap ng isang disipulong tuturuan, binigyang halaga ng pamana ng 7 Absolute Sect ang kapalaran. Bawat isa sa mga miyembro ng Absolute ay may ugali na iwanan ang kanilang mga pamana sa iba't ibang bahagi ng Dao Marshall Saint Land, naghihintay sa isa na nakatakdang makatagpo nito. Dahil dito, ang pundasyon ng 7 Absolute Sect ay hindi nalipol. Natural, ang 3 malalaking sekta ay natarante nang malaman nila ang tungkol dito. Pinakilos nila ang lahat ng kanilang pwersa upang hanapin ang bawat bahagi ng Dao Marshall Saint Land para sa mga pamana na naiwan ng mga miyembro ng 7 Absolute Sect. Nag-aalala sila na ang isang tulad ng Sword Saint Bert Inc. ay lilito muli sa 7 Absolute Sect sa hinaharap. Para sa kadahilanang ito, kailangan nilang gawin ang lahat ng kanilang makakaya upang sirain ang pundasyon ng 7 Absolute Sect. Ang 7 Absolute Sect ay kanilang mortal na kaaway.
Hanggang sa nahati sa dalawa ang Dao Martial Saintland, lumipat ang tatlong malalaking sekta sa Upper Province. Noon lamang sila tumigil sa paghahanap sa mga pamana na naiwan ng mga miyembro mula sa Seven Absolute Sect sa Lower Province. Gayunpaman, sa tuwing makakaharap nila ang sinumang pinaghihinalaan nilang miyembro ng Seven Absolute Sect sa Upper Province, papatayin nila ng walang awa. Kunin ng matandang propeta, ang kasalukuyang kahalili para sa ikalawang absolute ng Seven Absolute Sect, ang propeta progeny. Halimbawa, siya ay isang taong na blacklist ng tatlong malalaking sekta sa Upper Province ng Dao Martial Saintland. Sa tuwing may balita tungkol sa kanyang mga nakita, ang tatlong malalaking sekta ay nagpapadala kaagad ng mga powerhouse upang subukang patayin siya. Ang Dragon Cleansing Pool ay kung saan magaganap ang dragonization ng kahalili ng ating Seven Absolute Sect's First Absolute, ang Fog Rain Progeny. Kapag ang kahalili ng Fog Rain ay dumaan sa dragonization, hindi na siya mapipigilan. Inaasahan ko ito. Ang matandang propeta ay nawala sa hangin, tanging ang mga dayandang ng kanyang mga salita ang naiwan. 1851. Patuloy na lumipas ang oras. Hindi nagtagal, ilang araw na lang ang natitira bago dumating ang araw ng 5 taong kasunduan. Ilang tila pagod sa paglalakbay ang naglakbay patungo sa pugad ng Dragon Clan. 3 binata iyon at isang matandang lalaki. Sila ay walang iba kundi ang grupo ng mga tao mula sa Asher Cloud Mansion na pinamumunuan ni Mansion Master Raymond. Bukod kay Raymond, naroon din si Kumi, ang revered guardian ng Asher Cloud Mansion, kasama sina Alvin at Gory. Nang makita ni Gory na nasa harapan lang nila ang pugad ng angkan ng dragon, tumingin siya kay Alvin at same time na nagtanong, "Junior brother Alvin, talagang kumpiyansa ka? Ang labanan sa pagitan mo at ng 5-clawed golden dragon na iyon ay hindi biro. Baka mawalan ka ng buhay dahil sa isang maliit na pagkakamali." "Senior brother Gory," sabi ni Alvin na walang magawang ekspresyon sa kanyang mukha, "mukhang mahigit 10 beses mo na akong tinanong ng parehong tanong sa buong paglalakbay natin, tama? Huwag kang mag-alala. Kahit anong mangyari, mayroon na akong solusyon. Kahit na hindi ko siya mapapanalo, tiwala akong makaka-address ako sa oras para iligtas ang aking buhay. Sa aking ama dito, huwag mong sabihing may mangyayari pa rin sa akin." Lumingon si Gory at sumulyap kay Raymond. Nakaramdam lang siya ng kagaanan pagkatapos tumango si Raymond sa kanya. Ilang araw ang nakalipas, umalis si Alvin sa Seven Treasures Exquisite Pagoda at lumabas sa closed door cultivation. Pagkalabas niya ay sinamahan niya ang kanyang ina, ang kanyang kasintahang lalaki, at ang kanyang anak sa loob ng ilang araw bago sumunod sa kanyang ama sa pugad ng Dragon Clan. Isa lang ang layunin nila na pumunta sa pugad ng Dragon Clan. Ito ay upang matupad ang 5 taong kasunduan. Ang 5 taong kasunduan ay isang sugal na ginawa ni Raymond kay Daslan, ang clan leader ng Dragon Clan, 5 taon na ang nakararaan. Ngayong lumipas na ang 5 taon, lalabanan ng kanyang anak na si Alvin si Diego, ang 5-clawed golden dragon ng Dragon Clan. Kung sino ang manalo ay bibigyan ng pagkakataong makapasok sa Saintland ng Dragon Clan, ang Dragon Cleansing Pool. 5 taon na ang nakararaan, kinuha ni Raymond ang isa sa mga susi sa Dragon Cleansing Pool mula kay Daslan kaya hindi siya nag-aalala na babalikan ng Dragon Clan ang kanilang mga salita at bubuksan ang Dragon Cleansing Pool bago sila dumating. Mabubuksan lang ang Dragon Cleansing Pool kapag magkasama ang dalawang susi. Hindi nagtagal, sa ilalim ng patnubay ni Raymond, ang grupo ng mga tao ay dumating sa kagubatan kung saan matatagpuan ang pugad ng angkan ng dragon. Sinisingil nila ito nang hindi binabawasan ang kanilang bilis. Swoosh! 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 Kasabay nito, ang ilang mga figure ay bumaril mula sa pugad ng Dragon Clan. Sila ang mga miyembro ng Dragon Clan na namamahala sa pagpapatrolya sa lugar. Ako si Raymond mula sa Asher Cloud Mansion. Dinala ko rito ang aking anak para tuparin ang 5 taong kasunduan. Bago pa makapagsalita ang ilang miyembro ng Dragon Clan, dumagundong ang boses ni Raymond sa pugad ng Dragon Clan. Nagulat ang ilang mga miyembro ng Dragon Clan nang makita ang takot at gulat sa kanilang mga mata. Raymond! Hindi ba ito ang pangalan ng Mansion Master ng Asher Cloud Mansion? Pakisundo kami, Mansion Master Darfield.
Huminga ng malalim ang ilang miyembro mula sa Dragon Clan at magalang na tinanggap sila nang marinig nilang ang grupo ng mga taong ito na pinamumunuan ni Raymond ay mula sa Azure Cloud Mansion, at pumunta sila para tuparin ang 5 taong kasunduan. Ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion ay nagkaroon ng ilang hindi pagkakaunawaan sa mga matataas na opisyal ng kanilang Dragon Clan 5 taon na ang nakararaan, at ang mga matataas na opisyal ng kanilang Dragon Clan ay nakipagkompromiso sa kanya at binigyan ang kanyang anak ng pagkakataong makipagkompetensya para sa pagkakataong makapasok sa Dragon Cleansing Pool. Sa pagharap kay Raymond, maging ang matataas na opisyal ng Dragon Clan ay kailangang masunurin na makipagkompromiso sa kanya, pati na ang mga taong tulad nila. Kung galitin nila si Raymond, maaaring hindi man lang tumayo ang Dragon Clan para sa kanila kung papatayin niya sila. Hindi nila ito pinagdudahan. Dragon Clan. Tumaas ang isang kilay ni Alvin at sinulyapan ang ilang miyembro ng Dragon Clan habang tahimik niyang pinapagana ang kanyang Divine Eye. Ang Divine Eye ay isang lihim na taktika na itinuro sa kanya ni Elder Hal. Hindi lamang nito nagawang suriin ang cultivation base ng isang tao, ngunit maaari din nitong malaman ang tunay na katangian ng isang halimaw na nagkatawang tao. Sa madaling salita, mayroon itong ilan sa mga katulad na pag-aandar ng Sun Wukong's fiery golden eyes. Gayunpaman, sa kabuuan, malayo pa rin sila sa pagiging maihahambing sa maapoy na gininto ang mata ni Sun Wukong. Matapos ay activate ang kanyang Divine Eye, nagsimulang lumitaw ang napakahinang mga imahe sa mga miyembro ng Dragon Clan. Divine Dragon na may 3 kuko. Malinaw na nakita ni Alvin ang kanilang tunay na anyo. Lahat sila ay 3-clawed Divine Dragons na may bahagyang mas mababang posisyon sa Dragon Clan. Sa ilalim ng gabay ng mga miyembro ng Dragon Clan, nang pumasok si Alvin at ang grupo ng mga tao sa pugad ng Dragon Clan, isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa malayo. Magandang araw, Mansion Master Darfield, Elder Ku. Sinabayan ng boses ang isang matandang lalaki na nakasuot ng berde. Elder Berto. Ang iilang miyembro ng Dragon Clan na nangunguna sa daan ay yumuko ng magalang nang lumitaw ang matanda na nakasuot ng berde. Sabay-sabay silang kumilos para tumayo sa likuran niya. Young Mansion Master, siya ay isang 5-clawed green dragon na nasa tuktok ng Divine Saint Stage 5 taon na ang nakakaraan. Ang kanyang lakas ay katulad ng Jego noong panahong iyon. Gayunpaman, ngayong 5 taon na ang lumipas, malamang na hindi na siya katapat ni Jego. Isang sinaunang boses ang tumunog sa tainga ni Alvin sa isang napapanahong paraan. Ang taong naghatid ng kanyang boses sa kanya ay walang iba kundi si Elder Kumi. Noong siya ay nasa Azure Cloud Mansion, nakilala ni Alvin si Kumi at nalaman kung sino siya sa pamamagitan ni Raymond. Ngayong naisip niya ito, hindi ito ang unang beses niyang nakilala si Elder Ku sa Azure Cloud Mansion. Dati, noong nasa Mystical Sky Mansion pa siya, nakita niya si Elder Ku noong una siyang lumabas sa St. Marshall Secret Zone. Pagkatapos noon, nalaman niya sa wakas ang dahilan kung bakit pumunta si Elder Ku sa Mystical Sky Mansion ay para i-verify ang kanyang pagkakakilanlan. Sa kasamaang palad, dahil sa disguising na taktika na hindi makikita sa pamamagitan ng Divine Consciousness, si Elder Ku ay nalinlang din niya. Kahit na si Elder Ku ay tila laging mahaba ang mukha at palihim, palagi siyang nakangiti sa harap ng kanyang Young Mansion Master. Kailangang sabihin na ang kanyang ngiti ay mukhang mas pangit kaysa kung siya ay umiyak. 5-clawed green dragon. Berto. Tumango si Alvin. Hindi niya inaasahang makakatagpo kaagad ng 5-clawed green dragon sa sandaling makapasok siya sa pugad ng Dragon Clan. Dahil sa kanyang kuryosidad, na-activate niya ang kanyang Divine Eye para subukan at makita ang totoong anyo ni Berto. Firmf. Gayunpaman, bago pa man makalapit ang kanyang Divine Consciousness kay Berto, natuklasan na siya. Habang malamig na sumengot si Berto, isang malawak na Divine Consciousness ang lumabas at winasak ang pinalawak na Divine Consciousness ni Alvin. Barf! Agad na bumalatay ang takot sa mukha ni Alvin. Nahihilo siya pagkatapos niyang magdusa sa pagkawasak ng kanyang pinalawig na Divine Consciousness. Hindi niya napigil ang isuka ang isang subo ng dugo habang namumutla ang kanyang mukha. Swish! 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 Sa sandaling ito, ang mga ekspresyon ni Raymond, Kumi, at Gory ay naging seryoso ng magkasabay. Bang!
Nang walang nakikitang anumang galaw mula kay Kumi, isang malakas na ingay ang tumunog habang siya ay nawala sa kanyang kinatatayuan. Ang Five-Clawed Green Dragon, si Elder Berto, na orihinal na nakatayo ay pinalipad sa susunod na sandali tulad ng isang araw na ibinaril. Barf! Barf! Si Berto na pinalipad, ay nagsuka ng mga subo ng dugo sa langit. Ginawa nitong tila namumukadkad ang madilim na pulang rosa sa kalangitan. Sa isang iglap lang, nagpakita na muli si Kumi sa tabi ni Raymond. Tila nag-teleport siya mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Nagsalita siya sa malamig na boses na nagpang-inig sa mga tinek ng mga taong nakarinig nito, isang karangalan na masuri ng ating Young Mansion Master. Kung kumilos ka muli ng kalokohan, tiyak na mamamatay ka. Ang iilang miyembro ng Dragon Clan na nakatayo sa di kalayuan ay nagulat na nagsimula silang manginig. Pabayaan mo na lang sila, maging ang Five-Clawed Green Dragon Elder ng kanilang Dragon Clan ay madaling pinalipad. Sa sandaling ito, same time silang nagdasal na sana ay huwag maglabas ng galit sa kanila ang kabilang partido. Ito pala ang Young Mansion Master mo. Hindi ko alam ang identity mo kanina kaya medyo naging bastos ako. Patawarin mo ako, Young Mansion Master. Nang bumalik si Berto dala ang kanyang nasugatan na katawan, hindi lang siya nagalit, ngunit tumingin pa siya kay Alvin at humingi ng tawad. Ang kanyang mga salita ay puno ng katapatan. Nang makita ito, ang sulok ng bibig ni Alvin ay hindi maiwasang mapakibot sandali. Sa huli, sa wakas ay tumango siya nang harapin ang anticipatory na tingin ni Berto. Nang makita ni Alvin si Berto na nakahinga ng maluwag na para bang isang mabigat na pasain ang naalis sa kanyang mga balikat, nakaramdam ng pagkakonsensya sa kanyang puso. Ang salungatan kanina ay dulot ng pagsisiyasat niya kay Berto gamit ang kanyang divine eye para maituring siya na siya ang may kasalanan. Siya pa rin ang may kasalanan kahit na may nakabasag sa kanyang divine consciousness dahil sinubok niya siya ng walang pahintulot. Bagamat pakiramdam niya ay siya ang may kasalanan, nagawa na ni Kumi ang kanyang hakbang. Hindi lang niya sinaktan si Berto, ngunit ginawa pa niyang masunurin si Berto na humingi ng tawad sa kanya. Anong klaseng logic ito? Junior Brother Alvin, hindi ka pa ba nasanay ngayon pagkatapos nating makarating sa malayo? Ito ay isang mundo kung saan ang mga malalakas ay iginagalang. Ito ay dahil narito ngayon sina Tio Darfield at Elder ko. Kung wala sila, at tayong dalawa lang, kahit hindi ka mamatay, mababalat ka ng buhay. Ipinadala ni Gory ang kanyang boses kay Alvin na parang nababasa niya ang kanyang isip. Tingnan mo ng maayos ang Elder ng Dragon Clan na ito. Pinipigilan niya ang layuning pumatay sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Patuloy na ipinadala ni Gory ang kanyang boses sa pamamagitan ng voice transmission. Nang marinig iyon, tumingin muli si Alvin kay Berto. Tamang-tama, sa masusing pagsisiyasat, nakita niya ang mga pahiwatig ng kahihiyan at galit sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Hindi lamang iyon, ngunit may pahiwatig din ang layunin ng pagpatay. Sinasabi na ang Five-Clawed Divine Dragons ay lahat ng mapagmataas na nilalang. May natutunan akong bago ngayon. Ang tolerance ng Five-Clawed Divine Dragon na ito ay dapat na napakataas upang matiis ang gayong kahihiyan, sagot ni Alvin sa pamamagitan ng voice transmission. Divine Dragon na may 5 kuko. Nang marinig ni Gory ang kanyang voice transmission, ang kanyang tono ay napuno ng kalituhan habang tumugon muli sa pamamagitan ng voice transmission. J. Junior Brother Alvin, sinabi mo na ang Elder ng Dragon Clan na ito ay isang Five-Clawed Divine Dragon. Oo, sagot ni Alvin sa pamamagitan ng voice transmission, sinabi sa akin ni Elder ko kanina. Mukhang Berto ang pangalan niya, at isa siyang Five-Clawed Green Draw. Five-Clawed Green Dragon. Pinutol siya ni Gory bago pa matapos magsalita si Alvin. Baka sa boses niya ang pagkabigla. Narinig ko na siya dati. Mukhang nasa tuktok na siya ng Divine Saint Stage. Dahil sa kadahilanang ang kanyang tunay na anyo ay isang Five-Clawed Green Dragon, ang kanyang lakas ay top tier din sa mga powerhouse sa tuktok ng Divine Saint Stage sa buong Lower Province. Maging si Louis, ang dating Palace Master of Heaven Palace in the Mystical Sea, ay malayo sa pagiging kapareha ng Dragon ng Langit sa Mystical Sea Five-Clawed Green Dragon, Elder Berto, kahit kilala siya bilang pinakamalakas na tao sa ibaba ng Exemplary Saint Stage sa Mystical Sky Mansion.
Nang maabot ni Gory ang bahaging ito ng pangungusap, emosyonal siyang napabuntong hininga. Ngayon, sa wakas ay nasaksihan ko na kung gaano kahanga-hanga ang Azure Cloud Mansion. Ang 5-Clawed Green Dragon na ito, si Elder Berto, ay hindi man lang nang ahas na umutot sa harap ni na Uncle Darfield at Elder Ko kahit na siya ay dumanas ng napakalaking kahihiyan at kawalan ng katarungan. Hindi lamang iyon, ngunit siya pa ang nagkusa na humingi ng tawad sa iyo. 1852. Nang marinig ang mga salita ni Gory, umiling si Alvin at ngumiti, ngunit wala na siyang sinabi. Katulad talaga ng sinabi ni Gory, kung hindi dahil narito ang kanyang ama at Elder Ku, matagal na siyang hiniwa ng Dragon Clan ng 5-Clawed Divine Dragon Elder na ito. Naturally, alam niyang basto sa kanya ang random na pagsisiyasat sa isang tao gamit ang kanyang Divine Eye. Dahil sa kung gaano katangi ang aking Sun True Origin, ang aking kasalukuyang lakas ay nasa Divine Saint stage. Gayunpaman, hindi naiimpluwensyahan ng Sun True Origin ang espiritual na enerhiya at ang Divine Consciousness. Ang aking Divine Consciousness ay nasa Eminent Saint stage pa rin. Maaari ko lamang suriin ang mga powerhouse ng Eminent Saint stage at suriin ang kanilang mga background gamit ang aking Divine Eye nang hindi nila napapansin. Para naman sa mga nasa Divine Saint stage at pataas, hindi ko sila masusuri kung hindi nila nadidiscover ang ginagawa ko. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Ano man ang mangyari, natapos din ang maliit na yugtong ito pagkatapos humingi ng tawad ang 5-Clawed Divine Dragon Elder ng Dragon Clan na si Berto. Huminga ng malalim si Berto habang pilit na ngumiti sa kanyang mukha at sinabi kay Alvin at sa iba pa, Mansion Master Darfield, Young Mansion Master Darfield, Elder Ku, at ang nakababatang kapatid na ito, pakiusap. Kasabay nito, sinenyasan niya ang mga ito na magpatuloy sa pagsulong. Sa ilalim ng patnubay ni Berto, dumating si Alvin at ang tatlo pa sa isang maliit na lambak sa pugad ng angkan ng dragon. Ang maliit na lambak ay may magandang tanawin, ito ay tulad ng isang magandang landscape painting. Hindi lang iyon, mayroon ding 10 maliliit na bahay na gawa sa kahoy ang itinayo doon. Bagamat hindi malaki ang mga ito, napakaganda ng pagkakagawa nito. Mansion Master Darfield, ang 5 taong kasunduan ay nakatakdang mangyari sa loob ng 3 araw. Sa darating na 3 araw, maaari kang magpahinga dito, nakangiting sabi ni Berto kay Raymond bago siya umalis. Sige. Walang pakialam na tumango si Raymond sa kanyang ulo at hindi siya pinansin. Sa sandaling tumalikod si Berto para umalis, ang kanyang orihinal na nakangiting mukha ay agad na napalitan ng malungkot na ekspresyon. Talagang mayabang ang Azure Cloud Mansion. Kung hindi dahil sa ang clan leader ay hindi nakapasok sa Dragon Cleansing Pool dati, ang Azure Cloud Mansion ba ay maglalakas loob na kumilos ng buong tapang sa lungga ng ating Dragon Clan. Napuno ng galit ang puso niya nang umalis siya. Gayunpaman. Bigla, na parang may naisip, pinaikit niya ang kanyang mga mata. Kanina, noong ginamit ng Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion ang kanyang Divine Consciousness para siyasatin ako, ang kanyang Divine Consciousness. Parang wala sa Divine Saint stage o mas mataas. Parang nasa Eminent Saint stage lang. Sa madaling salita, isa lang siyang Eminent Saint stage Martial Cultivator. Sa sandaling naisip ito ni Berto, agad siyang minisyon. Gusto niyang makipagkompetensya kay Diego para sa pagkakataong makapasok sa Saintland ng aming Dragon Clan, ang Dragon Cleansing Pool na may mahinang kapangyarihan. Anong kalokohan? Napakalinaw niya sa lakas ni Diego. 5 taon na ang nakalipas, nasa tuktok na siya ng Divine Saint stage at kapantay niya. Ngayong lumipas na ang 5 taon, taglay ang likas na talento ni Diego, tiyak na nakalusot na siya sa huwarang Saint stage. Hindi man siya nakalusot, mas malakas pa rin si Diego kaysa sa kanya. Ang Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion ay hindi man lang nakayanan ang aking Divine Consciousness, ngunit naglakas loob pa rin siyang pumunta sa Dragon Clan upang labanan si Diego. Siya ay naghahanap ng kamatayan. Sa sandaling naisip niya ito, ang kanyang mga mata ay malamig na kumikinang. Parang may naalala siya, sumimangot si Berto. Sa paano man ang Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion ay tila medyo pamilyar. Ilang saglit pa ay nagliwanag agad ang kanyang tingin. Naalala ko na ngayon. Siya si Alvin na nagtataglay ng Devil Seal Tablet, tama ba? Magkamukha sila.
Hindi lang iyon, ayon kay Diego, ang pangalan ng anak ni Mansion Master Raymond ay si Alvin din. Dapat sila ay iisang tao. Ang mga mata ni Berto ay nagniningning na parang araw. Matapos makitungo sa grupo ng mga tao mula sa Asher Cloud Mansion, agad niyang hinanap ang taong sangkot sa 5 taong kasunduan na magaganap makalipas ang 3 araw. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Diego, ang 5-clawed Golden Dragon. Sa kasamaang palad, pagdating niya sa tirahan ni Diego na nagsilbing lugar din ng kanyang paglilinang, natuklasan niyang nasa closed-door cultivation pa rin si Diego. 3 araw na lang ang natitira, ngunit hindi pa rin siya lumalabas sa closed-door cultivation. Nakatakda na ang oras. Hindi lang iyon, napag-alaman din ng mga tao mula sa Asher Cloud Mansion tungkol dito. Magpapakita ba siya sa oras? Sandali. Ayon sa clan leader, itinakda niya ang oras matapos itong talakayin kay Diego. Bulong ni Berto sa sarili habang sumimangot ang mukha niya, anong ginagawa ni Diego? Elder Berto. Aalis na sana si Berto habang bumubulong-bulong sa sarili habang humihinga ng may tumunog na boses mula sa kanyang likuran, dahilan para mapahinto siya sa paglalakad. Sa sandaling lumingon siya, isang matipunong nasa katanghaliang gulang na lalaki ang bumungad sa kanyang mga mata. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay may kahangahangang hitsura. Habang nakatayo siya doon, ang kanyang katawan ay banayad na naglalabas ng isang uri ng presyon. Nang maramdaman ni Berto ang matinding pressure na bahagyang lumalabas sa katawan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, nagningning ang kanyang mga mata habang siya ay nagtanong sa tuwa at pagtataka, Diego, why nakagawa ka na ng tagumpay? Elder Berto, parang hindi ka pa nakakalusot. Tanong ni Diego bilang sagot habang nakangiti ng walang pakialam. Hindi ako maikukumpara sa iyo. Isa kang 5-clawed Golden Dragon na dumadaloy ang dugo ng Imperial Family sa iyong mga ugat. Natural lang na mas mataas ang iyong likas na talento kaysa sa akin. Kakailanganin ko ng 30 hanggang 50 taon bago ako makagawa ng isang pambihirang tagumpay, sagot ni Berto sabay buntong hininga. Elder Berto, pumunta ka ba dito para hanapin ako? Kalalabas lang niya sa closed-door cultivation, ngunit nakilala niya kaagad si Berto sa pasukan ng kanyang cultivation place. Kaya naman, inakala niyang narito si Elder Berto para hanapin siya. Oo. Tumango si Berto at ngumiti siya. Diego, hindi mo kailangang mag-alala sa 5 taon na kasunduan. 5 taon na ang nakalilipas, nang makita ko kung paano nagkusa si Raymond na imungkahi ang 5 taong kasunduan, naisip kong napakalakas ng kanyang anak. Gayunpaman, sa pagbabalik tanaw, naghahanap lang siya ng paraan para sa kanyang sarili. Anong ibig mong sabihin? Nang marinig ang mga salita ni Berto, natarante si Diego. Alam niyang may natuklasan si Elder Berto para sabihin niya ang mga ganoong salita. Diego, dinala ni Raymond ang kanyang anak dito ngayon. Sabi ni Berto. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, nakita niya ang ekspresyon ni Diego na naging seryoso habang kumikinang sa kanyang mga mata ang nakakatakot na hangarin sa pagpatay. Alvin Darfield. Sinirit ni Diego ang 3 salitang ito habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Hinding-hindi niya makakalimutan kung paano siya naloko sa ilalim ng dagat ng langgam na iyon na hindi pa nakapasok sa stage ng santo. Nanumpa siyang papatayin siya kung may pagkakataon. Sa wakas ay dumating na ang pagkakataon. Ang 5 taong kasunduan ay ang lugar para sa kanya at sa taong iyon na mag-away, at papatayin niya siya sa arena. Pagkaraan ng mahabang sandali, huminga ng malalim si Diego at pinigilan ang kanyang galit bago niya sinabi kay Berto, Elder Berto, nawala ako saglit. Mangyaring magpatuloy. Tumango si Berto. Dinala ni Raymond ang kanyang anak dito ngayon. Pagkatapos ko silang ay settle sa lugar na inihanda namin, agad akong pumunta para hanapin ka. Isantibi mo ang katotohanan na nakalusot ka na sa Exemplary Saint Stage, kahit hindi ka makalusot, siguradong mananalo ka. Kahit na hindi ko nakalaban si Alvin dati, nagawa kong kumpirmahin ang kanyang Divine Concultivation base sa imin. Stage ng santo. Sabi ni Berto. Ano? Eminent Saint Stage. Nang marinig ang mga salita ni Berto, si Diego ay tila hindi natuwa gaya ng inaasahan ni Berto. Sa halip, may pagtataka sa mukha niya. Nakapasok na siya sa Eminent Saint Stage nitong 5 taon.
Paano siya naglilinang? Natural lang na nabigla si Diego. Noong una niyang nakilala si Alvin sa unang pagkakataon, nasa stage lang siya ng Saint Rudiment at hindi pa siya nakakapasok sa pristine Saint stage. Gayunpaman, nalaman niya mula kay Berto ngayon na si Alvin ay nakalusot sa Eminent Saint stage. Paanong hindi siya magugulat? Pagkaraan ng mahabang panahon, nanambalik ang katinoan ni Diego. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa nakakatakot na layuning pumatay habang dahan-dahan niyang sinabi sa matalas na tono, gayunpaman, hindi mahalaga kung gaano kataas ang kanyang likas na talento, nasa Eminent Saint stage lang siya. Siguradong papatayin ko siya sa loob ng 3 araw. Diego, alam kong gusto mo talagang patayin si Alvin, pero huwag mong kalimutan na ang kanyang ama ay si Raymond, ang mansion master ng Asher Cloud Mansion. Si Raymond ay hindi karaniwang naghahanap ng gulo sa aming Dragon Clan dahil sa suporta na mayroon kami mula sa angkan ng Dragon sa Upper Province. Gayunpaman, kung mamatay ang kanyang anak, sigurado akong hindi niya magagamit ang Asher na iyon sa panahong iyon, at sa panahong iyon, hindi niya magagawang mabaliw sa kanya ang Asher Mansion laban sa aming Dragon Clan. Nahaharap sa isang Asher Cloud Mansion na walang kinatatakutan, natatakot akong mapuksa ang aming Dragon Clan sa Lower Province. Bagamat sabik din siyang patayin si Raymond at ang kanyang anak, alam niyang ang 5 taong kasunduan ay hindi magandang panahon para patayin si Alvin. Pero gusto ko siyang patayin. Alam ni Diego na may katuturan ang mga salita ni Berto, ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ng ayaw. Huwag kang mag-alala, ito ay pansamantala lamang. Hindi natin maaaring patayin si Alvin sa harap ni Raymond. Gayunpaman, huwag mong sabihin sa akin na si Alvin ay mananatili sa tabi ni Raymond magpakailanman upang maprotektahan. Walang pakialam na tanong ni Berto habang kumikinang ang kanyang mga mata. Tumango si Diego nang marinig ang kanyang mga sinabi. Alam niyang kailangan niyang maghintay ng magandang pagkakataon para patayin si Alvin. Oh! Narinig mo ba ang tungkol sa muling paglitaw ng Devil Seal Tablet? Biglang tinanong ni Berto si Diego na parang may naalala lang siya. Ang Devil Seal Tablet. Isa sa 10 mahusay na Super Saint Weapon sa 10 Great Saint Weapon ranking. Ang Bane ng Devil Cultivator. Nagulat si Diego. Nasa closed-door cultivation ako nitong 5 taon kaya wala akong narinig na kahit ano tungkol sa Devil Seal Tablet. Sa paghusga sa iyong mga salita, huwag mong sabihin sa akin na lumitaw ang Devil Seal Tablet. Hindi lamang ito lumitaw, ngunit ito ay nasa pag-aari ng isang taong kilala mo. Napangiti si Berto. WHO. Natarante si Diego. Huwag mong sabihin sa akin na nakuha ito ng isang elder mula sa ating Dragon Clan. O nakuha ba ito ng clan leader? Hindi sino man mula sa aming Dragon Clan. Si Alvin iyon. Kasama niya ang Devil Seal Tablet. Nang banggitin ni Berto si Alvin, muling lumitaw sa kanyang mga mata ang isang nakamamatay na kinang. Hinding-hindi niya makakalimutan ang kahihiyang dinanas niya ngayon. Kung maaari, gusto niyang patayin si Alvin bago pa magawa ni Diego. Alvin. Naningkit ang mga mata ni Diego at nagniningning sa katakawan. Ang Devil Seal Tablet ay kasama niya. 1853. Ang Devil Seal Tablet ay isa sa 10 mahusay na Super Saint Weapon sa 10 Great Saint Weapon ranking na kahit na ang mga powerhouse ng Upper Province ay magninasa, lalo pa ang isang tulad ni Diego. Gayunpaman, alam din ni Diego kung gusto niyang patayin si Alvin, hindi niya ito magagawa sa loob ng 5 taong pack battle gaya ng sinabi ni Elder Berto. Hindi biro kung galit si Mansion Master Raymond. Sa oras na iyon, hayaan siya o ang buong Dragon Clan, kahit ang clan leader ay maaaring hindi makayanan ang galit ni Raymond. Dugo sa North, Raymond sa South, nangingibabaw sa buong Lower Province. Sa Lower Province ng Dao Marshall Saint Land, hindi kinuha ang Watchers na ipinadala ng mga first-rate na puwersa ng Upper Province. Ang pinakamalakas na tao ay walang iba kundi si Leader Dugo ng Mountain Shade Black Market at Mansion Master Raymond ng Asher Cloud Mansion. Dahil sa 2 taong ito kaya nagkaroon ng pambihirang katayuan ang Mountain Shade Black Market at Asher Cloud Mansion ngayon. Kung pinangunahan ni Raymond ang Asher Cloud Mansion na patayin ang Dragon Clan sa lahat ng paraan, tiyak na malipol ang Dragon Clan. Alvin. Ang mga mata ni Diego ay kumislap ng maliwanag.
Hahanap ako ng pagkakataon na patayin ka at agawin ang Devil Seal tablet mula sa iyo. Kung makukuha ko ang Devil Seal tablet, kahit na ang Devil Cultivator na mas mataas sa akin ay hindi makakapantay sa akin. Kabilang dito ang leader ng Mountain Shade Black Market na si Dugo at ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion na si Raymond. Parehong si Leader Dugo ng Mountain Shade Black Market at Mansion Master Raymond ng Azure Cloud Mansion ay mga Devil Cultivator. Kung nakuha ni Diego ang Devil Seal tablet, maaari pa niyang patayin ang isang quintessential Saint Stage Devil Cultivator, lalo pa sina Dugo at Raymond na nasa tuktok ng Exemplary Saint Stage. Si Berto ay nakatayo sa gilid. Bagamat pinagnanasaan din niya ang Devil Seal tablet, alam na alam niyang wala siyang kakayahan na panatilihin ito sa kanyang pag-aari. Dahil dito, nagpasya siyang huwag isipin ang tungkol dito at ibinasura ang kanyang mga iniisip. Samantala, si Alvin na naninirahan sa isa sa mga bahay na gawa sa kahoy sa maliit na lambak ay hindi pa rin alam na nakalabas na si Diego mula sa closed-door cultivation. Hindi lamang iyon, ngunit itinakda din niya ang kanyang mga tingin sa Devil Seal tablet. Natural, wala siyang pakialam kahit alam niya ang tungkol dito. Alam niyang mabubunyag ang kanyang pagkakakilanlan sa sandaling magpasya siyang tuparin ang 5 taong kasunduan bilang si Alvin, anak ni Mansion Master Raymond mula sa Azure Cloud Mansion. Sa isang punto, malalaman ng lahat na si Alvin na nagtataglay ng Devil Seal tablet ay talagang anak ni Raymond ng Azure Cloud Mansion. Pagkatapos ng 5 taong kasunduan, at lumabas ako mula sa Dragon Cleansing Pool, pupunta ako sa Upper Province. Hindi na ako maaaring manatili sa Lower Province. Ito rin ay isang paraan para malutas ni Alvin ang problema. Aalis siya sa Dragon Cleansing Pool at babalik sa Azure Cloud Mansion at agad na magpaalam sa kanyang ina at sa kanyang kasintahan bago magtungo sa Upper Province upang hanapin ang isa pa niyang kasintahang si Kelly. Ito ay dahil alam niyang magdadala lamang siya ng kalamidad sa Azure Cloud Mansion kung patuloy siyang mananatili doon. Hindi ito isang bagay na gusto niyang makita. Dahil dito, nagpasya siyang umalis sa lalong madaling panahon. Naka-cross-legged sa kahoy na kama sa kahoy na bahay, malamig na kumikinang ang mga mata ni Alvin habang bumubulong sa sarili, makikita ko si Diego sa loob ng 3 araw. Diego, nilipol mo ang Alvin Sect ko at pinatay mo ang Vice Sect leaders ng Alvin Sect, elders, at mga alagad ko ang oras na ito para ipaghiganti ko ang dugo sa kanila. Dugo. Pagkatapos, sinimulan niyang ipikit ang kanyang mga mata upang makamit ang katahimikan ng pag-iisip. Hindi siya pumasok sa 7 Treasures Exquisite Pagoda. Nanatili lamang siya sa bahay na gawa sa kahoy upang hintayin ang araw na darating ang 5 taong kasunduan. Matapos manirahan ang grupo ng mga tao mula sa Azure Cloud Mansion, 3 pang pagod sa paglalakbay ang lumitaw sa labas ng pugad ng Dragon Clan. Ang nangunguna ay nakasuot ng itim na roba habang ang kanyang mahabang buhok ay lumilipad kahit walang hangin na parang makamandag na ahas. Para bang seisolake sila anumang oras. 2 matandang lalaki ang sumunod sa kanyang likuran. Sino ka? How dare you trespass into our Dragon Clan's pugad? Il-figure ang lumipad palabas mula sa pugad ng Dragon Clan at pinatigil ang 3 pagod sa paglalakbay. Ako si Dugo mula sa Mountain Shade Black Market. Ang nakaitim na binata ay tumingin lamang sa ilang mga miyembro ng Dragon Clan na humaharang sa kanilang landas ng walang pakialam, ngunit sapat na iyon upang magpadala ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Para silang tinutumbok ng mga ahas. Nang marinig nila ang mga salita ng binata na nakasuot ng itim, nanimbalik ang kanilang katinoan nang maramdaman nila ang takot. Dugo. Hindi ba iyon ang pinuno ng Mountain Shade Black Market? Sabay-sabay, napabuntong hininga ang iilang miyembro ng Dragon Clan bago nila magalang na tinanggap si Dugo at ang 2 pa. Leader Dugo, 2 senior, sa ganitong paraan pakiusap. Unang pumasok sa pugad ng Dragon Clan ang isa sa mga miyembro ng Dragon Clan. Matapos makapasok si Dugo at ang 2 pa sa pugad ng Dragon Clan, isang matandang babae na nakasuot ng lila ang lumitaw sa kanilang harapan. Leader Dugo. The moment she appeared, she looked at Dugo and bowed respectfully. Pagharap sa matandang babae, tumango lang si Dugo bilang pagbati. Hindi siya interesadong kausapin siya. Sok-sok. Elder Jumbo, napakatagal na noong huli kitang nakita.
Isang pandak at matabang matandang lalaki, isa sa dalawang matandang nakatayo sa likod ni Dugo, ang nag-click sa kanyang dila at ngumisi habang siya ay nagkukusa na batiin si Jumbo. Fatty Zong, hindi ako makapaniwala na buhay ka pa. Ang matandang babae ay ang 5-clawed Divine Dragon, si Elder Jumbo. Isa siyang 5-clawed Purple Dragon. Napansin lang niya ang maikling mataba matapos marinig ang boses nito. Bahagyang nakasimangot ang bati nito sa kanya. May bakas ng pangamba sa kaibuturan ng mga mata ni Jumbo laban sa maikling mataba. Ang maikling mataba na ito ay kilala bilang Reynold. Isa siya sa mga deputy leader ng Mountain Shade Black Market at mas makapangyarihan siya kaysa sa kanya. Hindi nagtagal, lumipat ang kanyang tingin sa isa pang matandang lalaki sa likod ni Dugo at binati siya, narito rin si Deputy Leader Feng. Ang matandang ito ay walang iba kundi si Baltazar, ang deputy leader ng Mountain Shade Black Market. Elder Jumbo, sigurado akong mahulaan mo ang dahilan kung bakit tayo naririto. Kailan magaganap ang 5 taong kasunduan? Tanong ni Reynold nang hindi nagpapatalo. Ang 5 taong kasunduan ay nakatakdang mangyari sa loob ng 3 araw, sagot ni Jumbo. Dumating na ba ang Mansion Master Raymond mula sa Asher Cloud Mansion? Tanong ulit ni Reynold. Dumating siya kaninang umaga, sagot ni Jumbo. Hindi mapigilan ni Baltazar na magtanong, paano ang kanyang anak? Nandito rin siya, sagot ni Jumbo. Nang marinig ang kanyang mga salita, tumayo sina Baltazar at Reynold na nakatingin sa isa't isa. Kitang-kita nila ang gulat sa mga mata ng isa't isa. Talagang nagpakita si Mansion Master Raymond kasama ang kanyang anak. Paano nahanap ni Raymond ang kanyang anak? Ang mga taong ipinadala ng aming Mountain Shade Black Market ay nakaistasyon malapit sa Crouching Dragon Lake kung saan matatagpuan ang estate ng Asher Cloud Mansion. Imposibleng hindi nila ipaalam sa amin kung lumitaw ang anak ni Raymond. Ano ba talaga ang nangyayari? Ipinadala ni Baltazar at Reynold ang kanilang mga boses sa isa't isa. Ang kanilang mga boses ay puno ng kalituhan at hindi paniniwala. Gayunpaman, hindi sumagi sa kanilang isipan, kahit na sa pinakamaliit nilang panaginip, na si Raymond at ang kanyang anak ay maaaring muling magsama nang hindi inaalerto ang mga powerhouse ng kanilang Mountain Shade Black Market ay dahil sa kamanghamanghang taktika ng pagbabalat kayo ni Alvin. Noong ginamit niya ang disguising secret tactic, walang nakakaramdam ng bakas ng disguise gaano man kalakas ang kanilang divine consciousness. Naturally, hindi nila alam na bumalik si Alvin sa Asher Cloud Mansion dahil nakadisguise siya. Nang umalis si Alvin sa ari-arian ng Asher Cloud Mansion ilang araw na ang nakalipas, hindi siya nakatago. Napansin din siya kaagad ng mga powerhouse ng Mountain Shade Black Market na nakatago sa dilim, gayunpaman, hindi sila naglakas loob na kumilos dahil nasa tabi niya si Mansion Master Raymond ng Asher Cloud Mansion. Naglakas loob lamang silang ihayag ang kanilang mga sarili at bumalik sa headquarters ng Mountain Shade Black Market upang iulat ito pagkatapos na makalayo si Raymond at ang iba pa. Gayunpaman, nang sila ay bumalik, si Leader Dugo ay nagdala na ng 2 lalaki, umalis sa punong tanggapan ng Mountain Shade Black Market. Katulad ni Raymond at ng iba pa, sila ay patungo sa pugad ng Dragon Clan. Hindi tulad ni Raymond at ng iba pang pumunta sa Dragon Clan para tuparin ang kanilang 5 taong kasunduan, pumunta lang sila para manood ng palabas at makiisa sa kasiyahan. Dahil dito, namiss ni Dugo at ng 2 pa ang mga taong bumalik upang iulat ang bagay na ito. Yun ang dahilan kung bakit hindi nila alam na lumitaw ang anak ni Raymond. Ito rin ang dahilan kung bakit sila nagulat. Kawili-wili. Hindi tulad ni Baltazar at Reynold na nawalan ng pag-asa, si Dugo, ang pinuno ng Mountain Shade Black Market, ay ngumiti lamang ng walang pakialam, tila nawala sa sarili niyang pag-iisip nang marinig niya ang mga salita ni Jumbo. Gaya ng inaasahan mula sa pinuno ng Mountain Shade Black Market. Pagdating sa Punonet Island kalmado sa lahat ng oras, kahit sina Baltazar at Reynold na mas matanda sa kanya ay hindi makakapantay sa kanya. Ang dahilan kung bakit ipinakita ni Jumbo ang kanyang sarili ay, natural, para salubungin ang grupo ng mga tao mula sa Mountain Shade Black Market. Ito ay isang misteryo kung sinadya ba ito ng Dragon Clan o hindi, ngunit dinala talaga ni Jumbo ang 3 lalaki at si Leader Dugo sa maliit na lambak kung saan inayos ni Berto para manatili ang grupo ng mga tao mula sa Asher Cloud Mansion. May mga 10 kahoy na bahay sa maliit na lambak.
Apat sa kanila ay inookupahan ng mga tao mula sa Azure Cloud Mansion. Bukod dito, ang kanilang mga lokasyon ay estratehico rin. Ang mga natitira ay medyo malayo. Leader Dugo, Vice Deputy Leaders, makikita ko kayong lahat sa loob ng 3 araw. Pagkatapos magpaalam kay Dugo at sa dalawa pa, nagmamadaling umalis si Jumbo. Nang lumingon siya ay bumungad sa kanyang mukha ang pagngisi. Kapag nag-away ang dalawang aso sa isa't isa, mapupunta lang sila sa isang bibig ng balahibo. Batay sa kanyang mga salita, malinaw na alam niya narito ang mga tao mula sa Azure Cloud Mansion. Bukod dito, parang gusto niyang lumaban ang mga tao mula sa Azure Cloud Mansion at Mountain Shade Black Market. May iba pa bang tao dito? Pagkaalis ni Jumbo, agad na natuklasan ni Dugo at ng dalawa pa ang 4 na pinaka-estratehikong pagkakalagay ng mga bahay na gawa sa kahoy na okupado na. Naging seryoso ang ekspresyon ni Reynald habang naglalakad siya papunta sa pinaka-diskarteng lugar na kahoy na bahay. Ang bahay na gawa sa kahoy ay matatagpuan malapit sa isang talon sa maliit na lambak kung saan maraming mga halaman. Sariwa rin ang hangin. Ito ay isang kaaya-ayang lugar upang manatili. Tumayo si Reynald sa harap ng bahay na gawa sa kahoy at sumigaw habang ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pagpatay, ilabas mo ang iyong asno dito. Ang malakas na enerhiyang nakapaloob sa kanyang boses ay naging dahilan upang manginig sandali ang pinto ng bahay na gawa sa kahoy bago ito naglakbay sa loob ng bahay. Ang ingay. Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Reynald sa kanyang bibig, isang malungkot na boses ang umalangaw-ngaw mula sa loob ng bahay. Ang sumunod ay ang tunog ng pinto ng bahay na gawa sa kahoy na mabilis na bumukas bago ito muling isinara. Natural na mahina ang tunog ng huli. Umalis ka na. Sa sandaling tumunog ang malamlam na boses, isa pang solemn na boses ang tumunog din, na ikinagulat ni Reynald habang nababalot sa kanya ang takot. 1854. Masasabi ni Reynald na ang boses sa likod niya ay kay Dugo, ang pinuno ng kanilang Mountain Shade Black Market. Batay sa tono ni Dugo, ito ay isang babala. Gayunpaman, nang siya ay gulat na gulat pa at bago pa man siya makapag-react, naramdaman niya ang nakasusuklam na presyon na dumarating sa kanya. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay hindi na siya makahinga. Bang! Sa sumunod na sandali, isang malakas na ingay ang umalangaw-ngaw sa hangin. Pakiramdam ni Reynald ay para siyang natama ng isang malaking martilyo ng marahas kaya napalipad siya. Whoosh! Si Reynald ay pinalipad na parang isang araw na ipinutok palabas, at malapit na siyang bumagsak sa bundok sa gilid ng lambak ng isang figure ay lumitaw na parang multo sa kanyang likuran sa isang napapanahong paraan. Ang isang palad ay marahang itinulak palabas na parang kamay ng Diyos habang pinipigilan nito ang mataba at maikling katawan ni Reynald mula sa pagbagsak sa bundok. Bagamat hindi siya mamamatay kahit na bumangga siya sa bundok, siya ay masusugatan pa rin. Mansion Master Darfield, naging masungit ang nasasakupan ko. Patawarin mo kami. Ang boses ni Dugo ay umalangaw-ngaw sa mga tainga ni Reynald habang pinapatatag niya ang kanyang sarili. Hindi pa rin siya nakakabawi. Bukod pa riyan, napakagalang din ng tono na ginamit ng kanilang pinuno. Mayroon lamang isang tao sa lower province ng Dao Marshall Saintland na makapagsalita sa kanyang pinuno sa ganoong tono. Ito ay walang iba kundi ang Mansion Master Raymond mula sa Azure Cloud Mansion. Nang iangat ni Reynald ang kanyang ulo, ang kanyang mukha ay naging berde at namutla nang makita ang binata na nakatayo sa harap ng kahoy na bahay. Gaya ng inaasahan, si Mansion Master Raymond talaga iyon mula sa Azure Cloud Mansion. Bago niya nakita si Raymond, in time niyang hiniling na hindi si Raymond kahit na alam na niya ang sagot sa kaibuturan ng kanyang puso. Nang makita niya sa sarili niyang mga mata iyon ay talagang si Raymond, isang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ang bumalot sa kanya. Sa likas na talento at lakas ni Raymond na hindi mas mababa sa kanilang pinuno, imposible para sa kanya na maghiganti. Leader Dugo. Lumabas si Raymond sa kahoy na bahay at walang pakialam na tumango bilang tugon sa pagbati ni Dugo. Creak! 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 Sa sandaling ito, ang mga pinto ng 3 iba pang mga bahay na kahoy ay sunod-sunod na bumukas. 3 figure ang lumabas at tumayo sa tabi ni Raymond. Natural, ito ay sina Alvin, Kumi, at Gory.
Nang lumabas ang tatlong Thalo sa kanila, inilipat ni na Reynold at Baltazar ang kanilang atensyon kay Kumi. Isang bakas ng pangamba ang agad na lumitaw sa kanilang mga mata. Kumi. Magsanib puwersa man sila, hindi sila lubos na nakatitiyak na matatalo nila si Kumi. Hindi tulad ni na Reynold at Baltazar, pagkatapos lumitaw si Alvin at ang dalawa pa, hindi tumingin si Dugo kay Kumi. Sa halip, ang kanyang atensyon ay kay Alvin. Ilang beses na niyang nakita ang mukha na ito kahit na nasa portrait lang. Kahit na ito ay isang portrait lamang, ito ay medyo malinaw na iginuhit at parang buhay. Sa isang sulyap pa lang, masasabi na niya kaagad na ang taong ito ang nasa portrait. Siya ay anak ni Raymond, Alvin. Nakilala ni Dugo ang binata na kamukha ng dati niyang karibal na si Raymond. Hindi nagtagal ay napansin ni na Reynold at Baltazar na ang atensyon ni Dugo ay kay Alvin nang bumalik sila sa katinoan. Nalipat din agad ang atensyon nila kay Alvin. Laking gulat nila nang una nilang makita siya habang bumibilis ang kanilang paghinga. Nagpalitan sila ng tingin at kitang-kita nila ang pagtataka at pagkalito sa mga mata ng isa't isa. Hindi ba ang taong ito na si Alvin na nagtataglay ng Devil Seal tablet? Hindi ako makapaniwala na nakatagpo talaga namin si Alvin dito. Kasama niya ang Devil Seal tablet. Walang iba kundi ang kasakiman sa mga mata ni na Reynold at Baltazar habang nakatingin sila kay Alvin. Sandali. Si Baltazar ang unang nanambalik sa kanyang katinoan. Ayon sa mga balitang nalik ng Dragon Clan, ang pangalan ng anak ni Raymond ay parang Alvin din. Don't tell me they're the same person. Ang taong may Devil Seal tablet ay anak ni Raymond. Natigilan si Reynold. Kasabay nito, muling lumitaw ang isang bakas ng pangamba sa kanyang mga mata nang maisip niya si Raymond. Si Raymond ay isang taong kapantay ng kanilang pinuno. Kung gusto sila ni Raymond na patayin, ito ay kasing dali ng pumatay ng manok. Bagamat pinagnanasaan nila ang Devil Seal tablet, pilit nilang pinigilan ang kanilang kasakiman at pinili ang buhay kaysa kamatayan. Kung sila ay namatay, mayroon bang anumang kahulugan sa pagkuha ng Devil Seal tablet? Ang kanilang buhay ang pinakamahalaga. Lahat ng iba pa ay patuloy na nagbabago. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay inilipat ni Dugo ang kanyang tingin mula kay Alvin kay Raymond at nagtanong, Mansion Master Darfield, hindi ka ba magpapakilala? Kung hindi dahil sa totohanang nalaman ni Alvin kanina na ang nakaitim na binata na ito ay si Leader Dugo ng Mountain Shade Black Market, baka hindi niya maintindihan at isipin na kaibigan siya ng kanyang ama. Ito ay dahil walang puot na naglalabas mula sa taong iyon. Hindi naman siya mukhang kaaway ng kanyang ama. Ang pinuno ng Mountain Shade Black Market ay talagang hindi isang simpleng tao. Agad na naglagay ng bantay si Alvin laban kay Dugo. Ang isang taong sanay sa pagtatago ng kanilang intensyon ay ang pinaka-nakakatakot. Ang isang taong halatang malisyoso ay hindi nakakatakot kung ihahambing. Kilala mo si Kumi kaya hindi ko na siya kailangang ipakilala. Nang marinig ni Raymond ang mga salita ni Dugo, tumango siya bago tumingin kay Alvin. Inaasahan ni Dugo na ipapakilala ni Raymond si Alvin sa kanya, ngunit agad na inilipat ni Raymond ang kanyang tingin kay Gory. Ito si Gory. Sigurado akong narinig mo na ang pangalang ito dati. Isa siyang alagad ng Mystical Sky Mansion at ang pinakamalakas na tao sa Mystical Sky Mansion ng Mystical Sky Rankang. Gory. Tumingin si Dugo kay Gory at tumango. Narinig na kita dati, dapat ay anak ka ni Guardian Gerald ng Mystical Sky Mansion. Kanina, nang makita ni Gory si Dugo na kasing sikat ni Raymond, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ngayong narinig niya ang mga salita ni Dugo, tuwang-tuwa siya na namula pa ang mukha niya. Siya ay masyadong nasasabik hanggang sa siya ay nai-render sandali na hindi makapagsalita. Magandang araw, Leader Dugo. Tumango si Gory kay Dugo pagkatapos nitong huminga ng malalim. Pagkaraang tumango si Dugo, hindi na niya ito pinansin at ibinalik ang tingin kay Alvin, kung hindi ako nagkakamali, dapat ay anak mo ang taong ito, Alvin, tama ba? Mansion Master Darfield, napakaswerte mo sa pagkakaroon ng Devil Seal tablet. Ito ay talagang isang magandang bagay. Nang magsalita siya, hindi siya nagpatalo sa paligid at dinala ang Devil Seal tablet. Agad na naging tense ang atmosphere sa hangin.
Ang lahat ng naruroon sa eksena, kabilang ang dalawang deputy leaders mula sa Mountain Shade Black Market, ay hindi inaasahan na basta-basta ilalabas ni Dugo ang Devil Seal tablet kaagad. Ito ay walang alinlangan na isang sensitibong oras upang banggitin ang Devil Seal tablet sa sandaling ito. Whoosh! Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Dugo sa kanyang bibig, lumitaw ang Devil Seal tablet sa kamay ni Alvin. Si Alvin na nakahawak sa Devil Seal tablet ay matamang tumitig kay Dugo. Sa sandaling ito, nararamdaman niya ang karaniwang paggalaw mula sa Devil Seal tablet na sabik na sumugod palabas at patayin si Dugo. Si Dugo, ang pinuno ng Mountain Shade Black Market, ay isang Devil Cultivator. Bukod dito, isa siyang Devil Cultivator sa tuktok ng Exemplary Saint Stage, tulad ng kanyang ama. Gayunpaman, sa Sun True Origin sa kanyang katawan nakatumbas ng isang powerhouse sa Divine Saint Stage, ayon sa teorya, magagawa niyang patayin ang Devil Cultivator sa ibaba ng Quintessential Saint Stage kapag na-activate na niya ang Devil Seal tablet, kasama rito si Leader Dugo ng Mountain Shade Black Market. Sa pagitan ng dalawang deputy leader ng Mountain Shade Black Market, si Reynold ay hindi isang Devil Cultivator. Hindi siya natakot sa Devil Seal tablet. Sa halip, nakaramdam siya ng kaunting curious. Ito ang Devil Seal tablet. Si Baltazar ay nakatayo sa tabi niya. Bilang isang Devil Cultivator, tila naramdaman niya ang nakamamatay na aura sa sandaling kinuha ni Alvin ang Devil Seal tablet. Agad na naging malungkot ang kanyang ekspresyon na para bang nahaharap siya sa isang mabigat na kaaway. As expected of the Devil Seal tablet. To think it would make me feel threatened. Hindi tulad ni Baltazar na nagbabantay sa posibleng panganib, hindi man lang kumibo si Dugo nang makaharap si Alvin na may hawak ng Devil Seal tablet. Walang pakialam niyang sinabi, ibig sabihin, ang taong humahawak sa Devil Seal tablet ay nasa Divine Saint Stage o mas mataas dahil ganito ang nararamdaman ko. Gaya ng inaasahan sa anak ni Raymond, ang iyong likas na talento ay talagang kapansin-pansin. Hindi ka ba natatakot sa kamatayan? Napakunot ang noo ni Alvin nang makita niyang napakalmado si Dugo. Ang Dugo na ito, ang pinuno ng Mountain Shade Black Market, ay isa lamang Devil Cultivator sa tuktok ng Exemplary Saint Stage kaya kumpiyansa siyang mapapatay niya ito dahil sa teoryang kaya niyang patayin ang lahat ng Devil Cultivator sa ibaba ng Quintessential Saint Stage. Lahat ay natatakot sa kamatayan, kasama na ako. Gayunpaman, sa tingin mo ba ay mapapatay mo ako kung gagamitin mo ang Devil Seal tablet sa iyong kasalukuyang lakas? Nang marating ni Dugo ang dulo ng kanyang pangungusap, nagkaroon siya ng walang pakialam na ekspresyon sa kanyang mukha. Para bang hindi siya natatakot na ang Devil Seal tablet sa kamay ni Alvin ay maaaring pumatay sa kanya. Nang makita ni Dugo na naging seryoso ang ekspresyon ni Alvin at malamig na kumikinang ang kanyang mga mata, sinabi niya nang hindi hinintay ang tugon ni Alvin, kung hindi ka niniwala sa akin, maaari mong tanungin ang iyong ama. Pabayaan mo na lang ako, hindi mo kayang patayin ang iyong ama gamit ang Devil Seal tablet kung gagamitin mo ito sa iyong kasalukuyang lakas. Ang iyong cultivation base ay dapat na nasa tuktok ng banal na stage kung gusto mo ng stage. Devil Seal tablet. Nang marinig ang kanyang mga salita, tumingin si Alvin sa kanyang ama na si Raymond. Tumango si Raymond at ipinaliwanag sa kanya, karaniwan, ang Devil Seal tablet ay maaaring pumatay ng isang tao na mas mataas sa antas ng iyong sarili sa teorya. Kahit na ang isang tao sa early Divine Saint Stage ay magagawang pumatay ng Devil Cultivator sa tuktok ng Exemplary Saint Stage kapag na-activate niya ang Devil Seal tablet. Gayunpaman, ang leader at the ordinary peak ng Saint Dugo ay hindi gusto ang Saint Dugo at ang aking lakas. Maaari tayong makapasok sa Quintessential Saint Stage anumang oras. Nang maabot ni Raymond ang bahaging ito ng kanyang pangungusap, sinulyapan niya si Dugo bago siya nagpatuloy sa pagsasabing, isantabi ang katotohanan na maaari tayong makapasok sa Quintessential Saint Stage kung gugustuhin natin, kahit na hindi natin kaya, hindi tayo natatakot sa Devil Seal tablet maliban na lang kung ito ay ginagamit ng isang tao sa tuktok ng Divine Saint Stage at higit pa. Ito ay dahil mayroon tayong mataas na kakayahan. Mataas na grado ng Divine Ability. Ito ang lakas ni Raymond at Dugo. Sa tulong ng mataas na gradong Divine Ability, kahit na ang Devil Seal tablet ay na-activate ng isang tao sa early, intermediate o mastery Divine Saint Stage, hindi sila natakot kahit na sila ay mga cultivator sa tuktok ng Exemplary Saint Stage.
Nakikita ko. Nang marinig ang mga salita ni Raymond, sa wakas ay naunawaan na ni Alvin. Hindi nakapagtataka na si Leader Dugo ng Mountain Shade Black Market ay napakatahimik sa harap ng Devil Seal tablet. Tulad ng nangyari, hindi siya natatakot sa Devil Seal tablet. Upang maging mas tumpak, hindi siya natatakot kay Alvin na gumamit ng Devil Seal tablet sa kanya. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.